Nang marinig ng mga kaibigan ni Danilo ang sinabi nito, patawa-tawa naman yun sa pag-aakalang nagbibiro lang si Danilo. Sinuli noon, sumabay lang sa usapan sa pangkat na yon para naman hindi siya maburyong. Nang makarating na sila sa mga taong nagtatapatan ng manok, agara naman ang pagpasok nila nuli dito. Kaagad naman nakakita sila Danilo nang makatapat sa manok nila at kaagad ring kinabita ng tari. Habang nagkakabit ng tari sa manok ang nagngangalang Danilo, panay naman ang pagtatanong dito kay Nuli. Ang unang tanong niya rito ay, "Kaibigan, matagal na ho ba kayong nagsisimulang nagtari sa lugar na ito?" Tanong ni Nuli kay Danilo. Nang matapos sabihin yun ni Nuli, sumagot lang naman ito ng, "Medyo matagal na rin, kaibigang Nuli. Itong mga kaibigan ko ang dahilan kung bakit ako nahilig sa pagmamanok. Kaya ngayon napadpad kami dito para lang dumayo ng sabo." Wika nito. Dagdag pa ng kaibigan niyang si Danilo, halos lahat daw ng baryo o bayan sa Bacolod ay napasok na nila. Sa lahat daw na laban nila, kadalasan panalo sila palagi. Puwera lang daw nang makatapat sila ng kakaibang grupo ng mga sabongero sa Bacolod na may kakaibang kilos din. Ayon dito, nakasuot daw ang mga yon ng sombrerong gawa sa kawayan. Sa tuwing nakalaban daw nila ang mga yon, ni isang panalo wala silang naitatala dito. Hindi naman nila gaanong pinansin yon dahil baka kargado lang ang mga yon ng mga pangontra sa mga mutya. Pero kahit natalo daw sila ng grupong yon, sinundan pa rin sila nito pagsapit ng gabi. Subalit wala daw yung kahirap-hirap na pinaslang ng maestro niya kahit hindi ito ginamitan ng mga pisikal na lakas. Nang marinig ito ni Noli, hindi naman niya alam kung anong klaseng pamamaraan ng maestro nito sa pagpaslang ng mga ganong klaseng aswang. Ilang sandali pa, tapos ng kabitan ni Danilo ng tari ang manok. Silang dalawa ang pumasok sa ruweda para magbitaw sa manok. Sinuli noon ang umalalay sa kaibigan niya para sa nalalapit na sultada. Subalit nang makita ni Nuli at Danilo ang makakalaban niya, bigla silang nagtaka dahil matandang lalaki ang humawak dito. Nung nakipagtapatan sila, hindi ang matandang yun ang may hawak sa manok. Habang hawak-hawak ng matanda ang manok nitong handa ng bibitawan, meron itong dalang bayong na nakasabit sa balikat nito na hindi naman nila alam kung anong laman nun. Pinagmasdan lang ni Nuli ang matanda sa pag-akalang baka mga gamit yun ng matanda sa tari. Puti na rin ang buhok nito na ibig sabihin talagang may edad na ito. Sa tansya ni Nuli dito, nasa edad 70 na ito. Pero sa tindig ng matanda, parang nasa 40 anyos pa ito. Kampante silang dalawa dito dahil ang akala nila, ordinaryong sabongero ang kaharap nila. Pero nagkakamali silang dalawa dahil pagbitaw ng mga manok, nakarinig sila ng mga usal na nanggaling sa matanda. Kakaiba ang engkantasyon nitong pinakawalan dahil hindi pamilyar sa kanilang dalawa ang mga usal na yon. Bukod pa doon, nakaramdam silang dalawa ng bigat na presensya sa buong paligid. Tumawa ang matanda noon habang pinagmasdan ang mga manok nitong nakipagbanggaan sa manok nila Danilo. Sa unang sangkaan nito, hindi pa nila napapansin ang mga galaw nito. Pero sa pangalawang sabayan, kitang-kita nila ang pagkalas ng mga balahibo sa manok
nila Danilo na indikasyon tinamaan ito ng tari. Maging sina Lando, Buning at Lidyo na tahimik dahil sa mga nakikita nila. Kaibigan, mukhang nasumpa yung mga karga ko sa manok. Tingnan mo, malubha ang tama nito. Bulong ni Danilo sa kanya. Sinuli noon. Tulala lang na nakatingin sa naglalabang manok. Ilang saglit pa ang nakalipas. Tanging pagtitig na lang nilang dalawa sa manok na kinaryo ng sentensyador. Kaagad kumalas ang buhay ng manok sa katawan nito. Ang matandang nakalaban nila noon, narinig pa nila itong magsalita ng Kahit magsama-sama pa kayong dalawa, hindi kayo obra sa akin, mga paloy. wika nito sabay abot sa manok at kagad lumabas ng ruweda. Sa pagkakataon na ito, sinuli ang nagkala sa tari upang pag-aralan ang ginawa ng matanda na yon. Ginawa niya ang mga bagay na yon dahil maging siya, hindi kayang makita ang sabulag nitong ginamit. Nang malaman niya ang dahilan kung bakit nagawang makontra si Danilo ng matanda, kagad niyang inilahad dito ang mga nangyayari. Kaibigan, hindi normal ang nakaharap mo. May alagang unlaon ang matandang yon nang siyang kumatay sa manok mo. Tingnan mo, wala nang atay itong pambato mo. Wika ni Nuli habang dinukot ang lamang loob ng manok. Sa hindi nakakaalam sa unlaon, maituturing mo ito sa mga sigbin. Subalit ang pinagkaiba lang dito sa mga sigbin, kaya nitong umatake na hindi nakikita. Kahit may alam ka pang pangbasag sa bulag dito. Nangangailangan din ng matinding karanasan ang pag-alaga dito. Dahil kapag nagkamali ka, ikaw ang papatay nito kapag nabigo ito sa mga utos mo. Balik tayo sa kwento. Nang marinig ni Danilo ang mga sinabi ni Nuli, hindi naman yun halos makapaniwala. Okay lang yan, kaibigan. Ganun talaga. Minsan, nakakatapat din tayo ng mas malakas. Wika naman ito sa kanya. Kaya't matapos noon, bumalik silang 5 sa kinaroroonan ni Manong Duming at Tandang Carpio. Pagkarating nila doon, seryoso namang nag-usap ang dalawa. Muli silang nag-inuman at pinag-usapan ang mga nangyayari. Danilo, huwag kang masyadong magpapakalasing. May kakaharapin ang pangkat natin ngayong gabi. Kaya sakto-sakto lang ang inumin nyo. Wika naman ni Tandang Carpio. Nang sabihin yun ng matanda, bigla namang nagsilita ang isa sa mga kaibigan nila na si Lando. Digmaan na naman ba, Mano? Nakahanda kami dyan. Matalas naman tong dala naming itak eh. Kaya kung digmaan niyang sinasabi mo, di kami atras dyan. Diba mga batos? Wika sa nagngangalang Lando na para bang sanay na ang mga yon sa ganong sitwasyon. Ilang sandali pa, may nagsidatinga na mga malalaking may bitbit na manok sa kanilang kinaroroonan. Normal lang na naglalakad ang mga ito papunta sa kanila. Habang nakipag-usap ang mga ito sa kanilang pangkat, sinuli naman, nakikinig lang kay Danilo. Ang pakay pala ng mga ito sa kanilang pangkat ay makipaglaban sa mga manok nilang natira. Hindi naman inatrasan ni Danilo ang mga ito dahil may isa pa silang hindi na ilalaban. Ilang saglit pa, tumalikod na ang mga ito. Kagad inilabas ni Danilo ang mga gamit sa tari, habang itong sinuli naman, patuloy na sinunda ng titig ang isa sa mga lalaking yon dahil nagdududa siya rito.
Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala dahil ang isa dito ay may kasamang nag-aanyong isang asong itim. Yun ang unlaon na alaga ng matandang kalaban niya. Hindi yun napansin nila Danilo dahil sa napakakapal na sabulag na dala-dala nito. Pero si Manong Duming, alam ni Nuling nakita din ito ang nakikita niya. Matapos kabitan ng tari ang manok, sinabihan ni Nuli ang kaibigan niya na ang makakalaban pa rin nila ay ang matandang nakalaban nila kanina. Nang marinig nito ang mga bulong niya, nagwika naman ito ng, "Paano ba yan, kaibigan? Makawala na tayong pangtuba niyan." Wika naman itong pabiro. "Sige kaibigan, ako na lang ang harap dyan. Susubukan kong kaharapin kung kakayanin ko ba yung alaga nitong unlaon." Iniabot ni Danilo ang hawak nitong manok na may tari doon kay Nuli. Ang tatlo naman itong kasama, galak na galak sa mga nangyayaring pagtutuos. Sa pagpasok ni Nuli sa ruweda, nabaliktad naman ang sitwasyon. Si Danilo ang umalalay sa kanya dahil si Nuli ang humawak sa manok. Doon nakita ni Danilo ang bagsik sa sandatang pinadapo ni Nuli sa manok. Partida, hindi pa nito nakita ang sikreto niyang gabay. Ang sinasandalan lang kasi nito si Danilo ay ang swerteng dala sa kanyang mutya ng gabi. Pero alam ni Nuling na babagay ang mutya na yon. Para sa pagpaslang sa mga demonyo. Kaagad nagpakawala si Nuli ng mga inkantasyon upang magawang masilayan ang alagang unlaon ng kalaban. Sa pagkakataon na yon, doon pa lamang nakita ni Danilo ang sikreto ng kalaban. Sa paglitaw ng baluting espiritual, ay kasabay naman itong tinawag ni Nuli ang mga anino. Nang makita iyon ni Danilo, manghang-mangha naman ito sa ipinakitang bagsik ng mga nilalang na yon. Ang kalaban na matanda naman, patawa-tawa lang itong nakatingin sa kanila. Hanggang sa pagbitaw nila sa manok, nakangisi pa rin ang matanda. Unang salpukan pa lamang, nagpakita na kaagad ng gilas ang mga anino. Nililito nito ang paningin sa manok ng kalaban, kaya't saan-saang direksyon ito pumapalo. Ang unlaong alaga naman ng matanda na gumabay sa pambato nito, hindi na nakagalaw dahil sa mga silyong pamakong ibinato dito ni Nuli. Sa patuloy ng ganong sitwasyon sa laban, unti-unti nang nakita ni Nuli ang matanda na labis na galit sa pagmumukha nito. Doon nakita ni Nuli ang reaksyon sa pangkat ni Danilo. Nagsisigawan ito sa labas ng ruweda habang panay ang pagkakaway nito. Maging si Danilo noon, hindi lubos akalain ang ganong abilidad ni Nuli. "Kaibigan, hindi lang pala balita-balita ang paglaganap ng pangalan mo sa Bacolod. Totoo nga na ikaw ang mabangis na sabungero doon sa lugar nyo. Pero payo ko lang sa iyo, kaibigan, mag-iingat ka. Dahil ang ganong antas na nakalaban mo ay hindi basta-basta pagsapit ng gabi." Wika naman ni Danilo sa kanyang likuran. Nang marinig ni Nuli ang sinabi nito, ngumiti lang naman siya habang tumatango. Nang itinaas ng sentensyador ang manok nila Danilo, biglang lumabas ang matandang kalaban nila at bahagyang tumitig kay Nuli. Ang titig nito sa kanya, para bang nagbabantay ito doon sa kanila. Hindi man yun nagsasalita pero alam ni Nuli na gaganti ito. Paglabas nila ng ruweda, hawak-hawak ni Nuli ang manok na walang kagalos-galos. Ang mga kaibigan naman nila Danilo
Hindi mamayaw ang saya nung naramdaman. Kagad silang bumalik kila Manong Duming at Mang Carpio. Pag-upo nila sa mga upuan kung saan sila nag-iinuman, nagwika naman si Danilo kay Manong Duming ng, "Manong, di pala basta-basta itong bata mo. Kahit demonyo pa ang karap nito. Talagang papatol ito eh. Masarap kasama to sa bakbakan mamaya." Wika naman ni Danilo sa kanilang pangkat. Matapos marinig ni Manong Duming ang mga kataga na yon, patawa-tawa lang naman yon habang umiinom ng tuba. Makalipas ang ilang oras, nagdesisyon na nga ang mga maestro nila na sila'y maglalakbay na pabalik sa kanilang lugar. Kaagad inihanda nila ang mga kabayo para simula na ang paglalakbay nila sa daan. Nasa alas 4 na yon ng hapon, kaya talagang maliwanag pa ang daan. Pero sa mga oras na yon, marami nang nagpaparamdam sa daan na kanilang dinaraanan. Minsan nakakita sila ng ilang taong biglang tumawid sa daan na nakasuot ng purong itim na kasuotan. Hindi lang naman nila pinansin ang mga kaganapang yon dahil nga alas 4 pa yon ng hapon. Pero alam ni Manong Duming na tagapagmasid yun ng mga kalabang naghanap sa kanilang dalawa. Dinala silang dalawa ng pangkat nila Danilo kung saan ito nakatira. Pagkarating nila sa lugar nila Danilo, panay naman ang pagmamasid ni Noli sa paligid dahil napakaganda ng lugar na yon. Sa pagpatuloy ng pagtakbo ng kabayo, nakarating na nga sila sa isang bundok na may puno ng isang baliti. At hindi kalayuan sa baliti, nandun ang bahay nila Mang Carpio at sa kasama nila Danilo. Masasabi mong luma na ang bahay na yon dahil bahay yun ng dating Espanyol noong unang panahon. At sa tapat mismo ng bahay na yon, merong talon doon na may sobrang lakas na agos ng tubig pababa. Marami ding mga tandang sa paligid ng bahay nila Danilo na masasabi mong palaban din. Nandito na tayo sa pamamahay ko. Wika ni Mang Carpio sa kanilang pangkat. Pagbaba nila ng kabayo, naunang pumasok si Mang Carpio at ng mga batos nito. Si Noli noon at si Lando, nagpaiwan na muna sila sa labas dahil naaliw din siya sa mga manok doon. Habang hawak-hawak ni Noli ang isang tandang, nakatitig naman siya sa may talon. "Kaibigan, matagal na ba kayo nakatira sa pamamahay na ito? Mukhang naayon talaga ang lugar na ito para sa mga antingero dahil may malapit pala dito na isang talon." Tanong ni Noli sa nagngangalang Lando. "Ang totoo niyan, kaibigan, pabalik-balik lang kami sa lugar na ito dahil naghahinagban kami. At yung nakita mong talon dyan sinasanay si Danilo ng maestro naming si Carpio. Sa totoo niyan, gustong-gustong turuan kami ni Mang Carpio na turuan ng mga lihim na karunungan pero tumanggi kami dahil hindi biro ang pagdadaanan mo diyang pagsasanay." Sagot naman sa kanya ni Lando. Nang marinig ni Noli ang sagot nito, tumango lang naman siya. Ilang sandali pa, tinawag na silang dalawa ni Danilo upang maghahapunan. Pagpasok nila sa pamamahay ni Mang Carpio, nadatnan naman nila ang mga ito sa hapagkainan. Subalit biglang natigilan si Noli nang makita niya ang nakasabit sa dingding ng bahay nito. Ayon kay Noli, napakaraming armas doon na nakasabit. Mayroong pana, mga bulo, itak, gulok, mga baging na pangontra sa aswang. Meron din siyang nakikita doon
na isang latigo na gawa sa buntot pagi. Habang ibinaling niya ang tingin sa paligid, mas lalo siyang nagulantang. Nang masilayan niya ang altar ni Mang Carpio na puno ng mga agimat at medalyon. Manong, sa inyo lahat yung mga gamit na yan? Tanong ni Noli kay Mang Carpio. Hindi, Noli. Yung ilan sa amin. Pero parang kami na ang may-ari sa lahat na yan. Dahil kami ang nangangalaga sa bahay na ito. Mga gamit yan ng mga sinaunang antingerong sumakabilang buhay na. Yung sobrang luma naman ng mga gulok at talibong. Ang sabi, gamit yan ng mga Espanyol noon. Sige, kumain ka na. Mamaya na natin yan pag-usapan. Matapos nilang kumain, tumambay na muna silang lahat sa labas ng bahay. At habang tumambay sila sa labas, siyempre hindi mawala ang inuman ng tuba. Subalit hindi nila alam na ang mga oras na yon, magaganap ang madugong labanan. Habang patuloy silang nagiinuman, merong nasipat na isang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan nila, ang kasama nilang si Danilo. Madungis ang lalaking yon habang nakatitig sa kanilang lahat. Teka, Manong, merong nakatingin sa atin eh. Malapitan nga. Wika ni Danilo sa kanilang pangkat. Subalit hindi pa man nakatayo si Danilo, biglang tumakbo ang lalaking yun sa kakahuyan. Kaya't ang sabi ni Danilo, Hoy, anong tinitingin-tingin mo rito? Siguro nagmamasid ka, no? Wika nito habang bahagyang sinundan ang lalaki. Si Manong Duming naman, nagwika naman ito kay Noli ng, Noli, pakiramdaman mo ang buong paligid. Siguraduhin mong malaman mo kung saan sila nakapwesto. Nang marinig ni Noli ang sinasabi nito, kaagad naman niyang ginawa ang mga utos nito. Lapat ng mga palad niya sa lupa. Kaagad naman niyang binuksan ang silyong na namagitan sa mga inkantasyon. Nang pumasok na sa kanyang isipan ang usal na may kaugnayan sa kalikasan, kanya naman itong ginawa. Sa kabilang dako naman, si Manong Duming at Mang Carpio, panay na ang pagpakawala nito ng mga usal sa paligid. Habang sina Lando, Buning at Lidyo, nagsitakbuhan yun papasok sa bahay ni Mang Carpio para kunin ang mga pana at sibat, maging ang buntot paging latigo. Diyos ko, Manong, napakarami nila. Wika ni Noli sa mga kasama nila. Si Manong Duming noon, magamat nasa kalagitnaan sila ng kagipitan, nagawa pa nitong humingi ng paumanhin sa grupo nila Danilo. Carpio, Lando, pasensya na kayo. Kung sana sinarili lang namin ito, hindi na sana kayo madadamay pa. Pero sa sitwasyon na ito, kailangan namin ang tulong nyo. Wika ni Manong Duming. Huwag mo nang isipin yan, Duming. Ang malaga, magkasama tayong harapin ang mga demonyong ito. Para saan lang din naman ang mga nalalaman namin. Kung sa kapwa namin mandirigma, hindi kami makatulong. Manong, huwag mo nang alalahanin yan. Pumisto na tayo. Ka naman ni Lando, habang hawak-hawak nito ang isang palakol na may nakabalot na tanso sa paligid. Bukod sa tanso nitong kasama, nababalot din yun ng mga usal sa kanan. Habang ang dalawa naman, may mga pana yun at sibat. Nang mga oras na yon, doon nasilaya ng ermitanyo ang abilidad ni Mang Carpio. Nagpakawala ito ng mga sinulit na kulay lila sa buong paligid para kontrolin ang nasasakupan nila. Alam ni Manong Duming ang aral na yon, at yun ang mataas na uri na bakod
sa pangkalahatan ng barang. Habang nagsisiliparan ang mga sinulid na yon, may gumagapang dito ng mga alopihan. Kasabay ng paggapang ng mga alopihan sa pinalitaw nitong sinulid ay ang pagsisiliparan naman ng mga makakamandag na bubuyog. Habang nagsisihanda sila, nagwika naman sinuli kay Mang Carpio ng, Mang Carpio, si Danilo, bakit hindi bumalik dito? Huwag mo nang lalahanin yon, iho. Kaya nung tumakas kung sakaling nahuli yun. wika nito sa kanya. Kaya't mas pinag-igting nila ang bantay sa buong paligid. At ilang sandali pa, nagsisialulungan na ang mga aso sa kalapit ng baryo nila. Manong, malapit na sila. Maghanda na kayo. Napakaraming sigbi na kasama nila. Wika naman ni Danilo habang patakbong lumapit sa kanila. Ilang sandali pa, biglang lumagapok ang mismong bubong ng bahay nila Danilo na para bang may dumapo ritong mga malalaking ibon. Pagtingin nilang lahat doon, bigla silang naalerto nang makakita sila ng 3 gabunang nakatayo sa taas ng bubong. Magamat maraming panguntrang may sumpa ang bahay ni Mang Carpio, nagawa pa ring dumapo ang mga ito sa bubong na ibig sabihin may tangang napakalakas na kaalaman ang mga aswang na yon. Bato-bato ang katawan nito na may napakakapal na kuko at sobrang haba. Ang mga gabunan, nasa bubong. Wika ni Nuli dito. Oh, nakita ko. Kaya talasan niyo ang mga paningin niyo. Matataas na uring gabunan ang makakarap natin. Kasabay ng mga yon ay ang pagsisilabasan naman ng mga sigbin na sobrang napakadami sa kagubatan na tapat sa bahay nila Mang Carpio. At sa likod ng napakaraming sigbin, nandun ang mga sungaw na nagbabaga ang mga katawan na may ukit na larawan ng mga demonyo. Habang nagsisihandaan sila, hindi na muna sila nagpalabas ng kahit anong uri ng espiritual na sandata. Gusto kasi nilang sorpresahin ang mga yon upang hindi na magawang mahulaan ang gagawin nilang pagkilos. Subalit natigilan sila nang magsalita ang isa sa mga gabunang nasa taas ng bubong. Ibigay niyo na ang 2 yan dito sa pangkat namin. Pangako, hindi kayo madadamay sa gagawin naming parusa sa 2 yan. Pero kapag magmamatigas kayo, hindi kami magdadalawang isip na maglunsad ng digmaan laban sa inyong lahat. Wika ng isang gabunan na sa palagay nila, yun ang pinunong gabunan. Wika ng isang gabunan na sa palagay nila, yun ang pinuno ng mga gabunan. Dahil sa kakaiba nitong pakpak, Ang taas naman yata ng tingin mo sa pangkat mo, gabunan. Baka nakakalimutan mo. Nasa teritoryo ka namin. Kahit maglunsad kayo ng digmaan, hindi namin hayaang makuha ang kasama namin laban sa inyo. wika naman ni Mang Carpio. Nang marinig ito ng pinunong gabunan, hindi naman maipinta ang galit nito sa mukha. Lalong-lalo na nung makita nito ang reaksyon ng ermitanyo. Isinuot nito ang sombrerong gawa sa anahaw at nagsindi ng tabako. Alam mo, gabunan, lubayan niyo na kami. Wala kayong makukuha sa amin. Kung ang pakay niyo ay yung mutyang hawak ng disipulo ko, hindi niyo mahawakan ang mutya na ito. Kaya kung ako sa inyo, umuwi na kayo. Nang marinig ito ng gabunan, tila ba na insulto ito sa sinabi ni Manong Duming. Kaya't walang ano-ano, biglang bumulusok ang gabunan pababa sa lupa at pinuntarya ang ermitanyong nakatayo
Sumunod na rin ang dalawang gabunan para pagtulungan ang ermitanyo. Subalit hinarang sila ni Noli at Danilo, kaya tag-isa silang humarap sa tatlong gabunan. Pagtama ng gabunan sa katawan ng ermitanyo, bigla lang itong tumalbog sa katawan na para bang gulong ito. Magamat nakasentro ang mga kuko nito sa katawan ng ermitanyo, ni galos wala yung nalikha. Kasabay ng pagtalon sa pinunong gabunan ay ang pagsugod naman ng mga sigbing alaga nito. Habang tumakbong papasugod ang mga sigbin, kitang-kita nila ang itsura nito na talagang lalapa talaga ng tao. Ang mga sungaw naman, nanatiling nakatayo lang sa pamagitan ng sigbin, habang abala sa pag-utos sa mga sigbin kung sino ang unang aatakihin. Ang dalawang gabunan naman na kasama sa tatlong lumusok, mas pinili ng mga yun na magmasid sa paligid. Nakipagmano-manong labanan si Noli at Danilo, gamit-gamit ang kamaong nababalot ng sumpa kontra sa gabunan. Magamat kitang-kita nila ang mga kuko ng gabunan na sobrang napakatalas, hindi sila nagpadala sa takot dito. Habang si Nalando Buning Lidyo, hinarap ang mga sigbin kasama si Mang Carpio. Ang ginawa naman ni Mang Carpio, kinontrol nito ang mga sinulit na nakakonekta sa paligid. Kaya dahil doon, bago pa man makalapit ang mga sigbin kila Lando, nang hihina na ito dahil malayo pa lang, kinakagat na ito sa mga barang na ginawa ni Mang Carpio. Dahil sa mga sigbing nakikisawsaw sa laban ng ermitanyo kontra gabunan, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ermitanyo na gamitin ang pangalawa nitong kaanyuhan. Paglabas ng pangalawang kaanyuhan ng ermitanyo, maging si Danilo at Mang Carpio, biglang natigilan sa aurang kumakawala ng katawan sa ermitanyo. Hindi kasi inakala nila Lando na isang ermitanyo ang nakasama nila. Doon din nila nakita ang hawak-hawak nitong baston na gawa sa trabongko na patuloy na nagliliwanag. Nang makita ng mga kalaban nila ang biglang pagbabago ng anyo ni Manong Duming, halos hindi ito makatitig ng diretso sa ermitanyong nakatayo. Dahil para sa kanila, animoy sikat ng araw ang presensya ng matanda na yon. Kaya't ang mga sigbin napilitang tantanan ang ermitanyo. Pero kahit nakalayo na ito sa ermitanyo, wala pa rin yung ligtas sa matanda. Dahil sa pagkumpas ng ermitanyo sa baston nitong hawak-hawak, bigla na lang naabo ang ilang mga sigbin. Hindi naman akalain nila Noli at Danilo na may tinatago rin palang abilidad ang mga gabunan na yon. Biglang nagsisialulungan ang mga ito, at kasabay ng pag-alulong ng mga gabunan ay nagsisibiyakan naman ang mga nguso nito papuntang ulo, nang siyang ikinatakot ng sobra nila Lando, Buning at Lidyo. Sa kauna-unahan kasi, doon sila nakakita ng gabunang nagpalit anyo sa kanilang harapan. So mga kaermitanyo, magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na sa